Sabi ng matatanda, noong unang panahon, sa bayan ng Dueñas, Iloilo, may isang pinuno na kilalang kilala, si Tiniente Guimo. Magalang, mayaman, laging handang tumulong. Pero sa likod ng mabuting anyo, may itinatago siyang madilim na sikreto. Isang gabi, inimbitahan niya ang anak niyang babae kasama ang mga kaibigan nito. Masaya, tawan at kantahan. Pero nang lumalim ng gabi, may isang bisitang dalaga ang nakarinig ng mga bulungan sa ilalim ng sahig. Siya ang ihanda ngayong gabi. Si Tiniente Guimo ang nag-utos. Nanigas ang katawan ng dalaga. Nagkunwari siyang tulog. Maya-maya'y bumukas ang pinto. Pumasok si Tiniente Guimo at ilang kasama nito. Mga matang mapupula, gutom na gutom. Ang hindi nila alam, ang kanilang nakuha ay sariling anak ni Tiniente Guimo. Nagkapalitan kasi ng higaan ng anak at bisitang dalaga. Sa silong, nagsimula ang ritual. Doon, nakita ng dalaga ang lahat mula sa siwang ng sahig. Si Guimo, nangangalit ang mga pangil habang pinupunit ng kanyang mga kasamahan ang katawan ng anak niyang akala'y bisita. Narinig niyang mga alakak, ang kaluskos ng laman na pinupunit at ang lagitik ng mga buto. Kinabukasan, bago sumikat ang araw ay tumakas ng dalaga. Tumakbo ito ng mabilis papalayo sa lugar na iyon. At mula noon, kumalat ang pangalan ni Tiniente Guimo, hindi bilang pinuno, kundi bilang aswang ng Dueñas. Hanggang ngayon, sabi nila, kapag dumadaan ka sa lumang bahay ni Guimo, may maririnig kang iyak ng babae at yapak na naglalakad sa dilim. At kung sakali mang umulong sa iyo ng siya ang ihanda ngayong gabi, tumakbo ka na dahil baka ikaw na ang sunod.